guys. Oh, hindi siya pasok. Hindi siya pasok. Yung ano. Hindi na namin nila. Bayad na tayo yung mga binili namin. Ayan ang pizza. Parindi. Happy birthday. Pero yung ano nandito ang dami oh. Mas kumain. Magluto. Ito na siya. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Monday ngayon at birthday ni Bebe. Work na ulit. Ayan. Sarap ng tulog ah. Magsusundo na kami guys. Hindi siya pasok si Gab. Hindi siya pasok. So diretso na tayo kala Ate Aida. Ang birthday boy. Good morning. Ang gulo pa ng buhok ko. Hantok pa daw siya. Umiga pa kanina eh. Dito na kami sa work guys. Hindi na namin inilagay yung ano. Hindi na namin nilagay yung pang cover sa sasakyan kasi cloudy naman siya mamaya. Uwian na guys. Ang aking birthday boy. Dito na tayo sa grocery store. Si Marvin maghahatid pa guys. Ayun. Kuha tayo nito. Paglalagyan natin. Ilang piraso to? Okay na siguro to. Kuha tayo ng paper plate. Ay. Kuha rin tayo ng spoon and fork. Ang dami masyado. Pero yain na. Gagamit pa next time. Kuha tayo ng cake. Tuxedo ito. $16.99. Sa Costco kasi nasa $20 lang to, mas malaki. Pero dahil nga wala naman tayo sa city, ito na lang. Nakasale yung ice cream. Gusto din ni Marvin ng ice cream. So, 3 flavor siguro. Isang chocolate, may hazelnut, tsaka strawberry. Kumuha rin ng cheese. Bebe, siling green. Tapos pula. Kuha tayo ng shrimp. Dalawa to kasi nakasale. $6.99 siya. Kuha tayo ng pork, pang sisig naman ito. Tatlong ganito. Ito pwede na to. Babayad na tayo yung mga binili namin. Itayo mo. Dito na kami guys. Ito na may chicken. Si Marvin na magpasok. Ayan ang pizza. Ito yung mga iluluto natin. Fried chicken. Ito yung pang sisig. Okay na to, luto na. Giniling para sa spaghetti. Ito, nagigisa na tayo. Handa ni Marvin. Niluto mo sisig, spaghetti, saka chicken. Ito binili namin sa Co-op. Tapos binili namin dun sa Filipino restaurant. Cake ni Marvin. Ayaw nga pala, nasa yung parindi. Happy birthday na ano. Happy birthday, Bibi. Ito. Wala mo lang yung kandila mo. Baka may pinipindot tatabi. On. Ayan. Okay. Smile. Wala ko ba yung cake mo? Wala kang magawa. Ano na? Wish ka muna, wish. Pansit, bebe. Tagay mo doon. Din na picturean ko. Picturean. Ang pansit. Pansit ni Ate Pam. Kunin mo na agad. Kuha na. Pachi, kuha ka na. Mahingi na lang yan. Ay, wala pa lang pang... So, ba yung ano nandito ang dami oh. Ano? Serving. Dessert na si Pachi.
Cake. Ano ka na? Yes. Ito naman yung kinain ko. Oh. What? No? What ba? Up down. Wala ko isa lang tulog na yun. Dalhan na lang. Hindi! Gising pa yun! May istorbo din. Sila ate. Take out na take out. Guys, pauwi na kami. Bali, pumunta kami doon sa landlord namin. Nagdala kami ng pagkain. Yan. Buti nga gising pa. Ano pa lang daw sila patulog. Eh, nalimot. Hindi namin dala yung susi. Sumilip yung anak. Ito yung downtown namin. Doon pala yung... Dala ko na yung aking mga halaman. Dalawa na lang pala. Naitanim kasi na landlord ko yung isa. So, doon na lang muna siya yung sili. Ang lamig ngayon. Ayun, kasama yung kalaate Pam. Pagkatapos kumain, magluto. Ito na siya, tagahugas na. Alin? Pinunasan ko? Pinunasan ko. Hugas mo. Yung aking, nasunog. Natanggal ko. Ito na lang yung mga natira. Ito, pasta. Tapos, konti na lang to na cake. Yan na lang yung cake. Tapos, ito na lang yung pizza. Tapos, ito yung pansit. Yan, mga soft drinks. Ito yung chicken na lang. Tapos, yung sisig, ito na lang siya. Itong soft drinks, tatagal pa yun sa may coke pa. Nandito pa yung coke. Tapos, dito sa freezer, meron pa yung ice cream mo, 3. Yung, hindi na dala nila ate Aida yung isang ice cream. Bukas na lang bigay natin. Good morning, guys! Ayan. Tuesday na ngayon. Bepa bukas. Basa pa yung buko kasi madali ang ligo ako. Hindi kasi ako kahapon ligo paggabi. Gawa ng pagod na pagod. Nagluto nga tayo. So magsusundo na tayo, guys. Mamaya ko na lang i-chika yung mga nangyari kahapon kasi sobrang busy. Tayo, chamomile tea para mailabas yung lahat na kanain kahapon. Tapos may pansit pang tira. Ay! Pa-dessert. Babeng ka. Paborito ko yun. Akala ko kasaba. Ito ba? Iyoto ko yan. Hi! Medyo makulimlim. Pero taas ang sikat ng araw. Dala na ni Marvin yung pants ko pa uwi. Tatayin ko yan kasi kasi maluwag sa akin. Laki ng farm. Sa kabila, Ayan, napakalawak. ito nga, matitas na. Yung kabila. At nandito na nga kami sa bahay. Sobrang kalat pa rin. Grabe. So, pang 3rd day na namin dito. Kasi kahapon nga, 'di ba, birthday ni Marvin. Pagka-uwi, diretso talaga kami pagluluto. Tapos nung nag-uwian na, naghugas lang kami ni Marvin tapos higa na. Syempre muna. Yan ito titiklopin ko. Dapat ngayon yung dating nung aming frame dito sa higaan. Para sana dito, wala namang nakatambak dyan na sa ilalim na sana. Kaso ayun, hindi dumating kaya stress ang mami mo. Okay lang yan, guys. Ito yung aming pagkain bukas. Sisig ka rin? Siyempre. Parang baliktad napakaunti no akin sa'yo. Diin yung sisig Dadalhin ako sa'yo. Ito lang yung rice ko. Tingnan nyo yung rice ko sa rice ni Marvin. Parang gado rin akin. Parang gado. Ang daming nakagusto sa sisig ko, guys. Nagustuhan din ni Ate Pam. Tinanong nga niya yung recipe kanina. Yan. Rin, sisig. Ang sarap ng sisig na pagkakagawa namin kahapon kasi crispy. May Crispy palongganisa pa Ano? That's ano? Longganisa. Ano yung dalawa? Ano pang laman natin dyan? Chicken. Tapos may cake pa dyan. Tapos yung mga soft drinks. Saka yung pasta. Ayan, guys. Natanggal na natin ibang damit. At si Marvin, liligo na daw siya.
Ligo ka na, be? Yes po. Mag-8 na, pero tirig pa yung araw sa labas. Kamusta naman yung birthday mo kahapon? Happy ka naman? Pagod ka, be? Ba't ka napagod? Bakit ka napagod? Kasi nga, di ba guys, biglaan lang yung paghahanda namin ni Marvin. Kaya, ayun, napagod talaga siya. Ayan, sobrang kalat pa talaga ng kwarto. Huwag niyo munang pansinin. Hindi ako masyado nakapag-video kahapon. Kasi nga, di ba, pagkapunta namin ng grocery, talagang madali agad kami ni Marvin. Tapos, pagkadating-dating guys, hindi agad ako nagtanggal ng damit ko. Ang ginawa ko, sinalang ko muna yung kawali, nilagyan ko ng mantika para mapainit. Kasi unahin ko nga yung fried chicken lutuin. So, inuna ko yung fried chicken. Tapos, nagpakulo ako ng para sa sisig ko yung mga pork belly. Sabi nga ni Marvin sa akin, huwag ko na nga daw lutuin yung sisig kasi matagal. So, ang ginawa ko, dinamihan ko yung yung mantika para doon sa pork belly. Tapos, pinalaksan ko talaga yung pinakamalakas. Ang bilis niyang naluto, tapos ang ganda ng pagkaka-crispy niya. Oh, nagre-reklamo si Marvin, tapos sarap na sarap siya sa sisig ko. Oh, yung sisig ko, no? Sabi niya, "Babe, wag mo na." Pero hindi ko na naluto yung ko, guys. Yung shrimp ko. Kasi nga, bala ko gagawa nga ako ng diba? Yung buttered shrimp. Kaso, dumating na nga si ate. Dalawa lang naman yung bisita ko kasi yung iba hindi dumating, gawa nga na may mga ginagawa. Nakapagbigay kami sa kanila kapag take out naman sila. Tapos yung sa lander namin, nabigyan naman namin ni Marvin. Tapos, yung iba, ayun nga kanina, nagdala ako sa work. Bali, ang dinala yung spaghetti, tapos yung isang buong chicken, tapos yung pansit ni Ate Pam yun yung breakfast namin kanina. Yan. Naubos naman siya, in fairness, guys. Tapos yung chicken nga, so konti na lang din yung chicken, ulam lang din namin ni Marvin. Yan. Yung chicken, hindi namin naubos lahat. May konti pa. Pero ilang piraso na lang yun, Ben, chicken wings. Siguro, 6, 8 na lang ata yun. Kasi sabi ni Marvin, wag ko na daw ubusin kasi nga anong oras na. Kasi ang sabi ko nga alas 7. 6:30 nga ang sabi ko Tapos alas 7 sila dumating. Bali, ang niluluto ko na lang nun, yung pasta na lang, tapos yung sisig na lang. Ayan. Sabi ko kay Marvin, lahat na yung mga pork belly kasi nandyan na naman, sabi ko. Di naluto naman namin, tas kinat-cut, tinulungan din ako ni Ate Pan mag-cut para matapos agad yung sa sisig. Ang sarap ng sisig, ang crispy. Masarap talaga ang sisig kapag crispy talaga. Ang ganda ng pagkaka-crispy niya kahapon. Kaya tuwa-tuwa naman tayo. Ano ba yung niluto ko? Sisig, fried chicken, spaghetti. Yun lang ba? Tapos nga, yung pizza, umorder lang dito. Umorder si Marvin, $35 yung pizza. Tapos, bumili din ako sa Co-op ng isang buong chicken. Tapos, bumili kami ng ice cream, 3 ice cream. Kasi akala namin pupunta yung iba na may mga kasamang bata. Kaya umorder kami ng pizza, tsaka yung ice cream. Hindi nga nadala ni Ate Aida yung ice cream kasi nga, sobrang dami para sa amin yon yung ice cream. Hindi naman kami masyado nag-ice cream. Tapos yung soft drinks, bumili ako ng 3. Isa lang nga tayo nabuksan, yung Canada Dry lang. Tapos, hindi rin naman kami masyadong mahilig ni Marvin sa sa soft drinks. Dahil nga yung soft drinks namin, naalala nyo, tuwing overtime namin ni Marvin, may soft drinks kami galing sa company. So, ayun. Nandun lang siya, nasa kabilang bahay pa nakatambak kasi yung iba namin mga pagkain nasa kabila pa, hindi pa namin kinukuha. Kasi hanggang Thursday pa naman yung last day namin doon. Bukas Wednesday na, ang bilis ng araw. Tapos tumawag yung papa ko. Nung linggo ng madaling araw na, alas 12 na ata dito. Tapos hindi na ako nakapag-reply kay papa kasi kahapon nga umaga, pumasok ako. Tapos nakatawag na ako papa pagkatapos ko nang magluto. Tapos tinanong ko ba't tumawag. Sabi nga ng papa, tumawag nga daw siya kasi birthday daw ni Marvin, babatiin niya. Tapos yun, binati ni papa kahapon. Pero mabilis lang kami nag-usap ni papa kasi nga may bisita, tapos kumakain din kami. Ayun, kwento-kwentuhan. Tapos may aurora kagabi. Kasi hindi namin nakita dahil nga sobrang pagod na talaga kami ni Marvin. Hindi na kami nakapag-banlaw ng katawan, guys. Kasi
Kaya kaninang umaga pagkagising ko, nag-alarm ako ng alas 5 kasi nagising talaga kami ni Marvin 5:20. Pagkagising ng alas 5, diretso ligo talaga ako kasi sabi ko, hindi pwedeng hindi ako liligo kasi hindi ako naligo nung gabi. Lagkit na lagkit. Kaya kanina pag vlog ko, basang-basa yung buhok ko. Eh kahit papaano naman, nung dumating na kami dun sa work na tuyo naman siya, ayan. Walang nakakaalam dun sa department ni Marvin na birthday niya kasi nga, wala talagang balak maghanda. Nasabi ko naman sa inyo, mag-spaghetti lang sana ako siya ka chicken. Tapos ayun, kasi ayaw talaga ni Marvin naghahanda sa birthday niya. Okay na daw sa kanya na magkasama kami, kakain lang kami dito. Yan, kain lang. Wala talaga, kahit regalo ayaw din niya guys. Kaya ayun, okay naman, happy naman si Marvin pagkatapos namin maghugas, tapos kapag toothbrush na paghiga namin, niyakap naman niya ako, tapos nagte-thank you. Ay, taray. Tapos pinag-ahit ko kahapon kasi nga bala ko iwawaks ko kasi wala na akong talagang time. Sabi ko, mag-ahit ka na lang kasi gusto ko kitang picturean kasama yung mga pagkain. Ang dami nga, hindi ko alam, pero damihan akong tingnan. Pero nung natapos na kami nila ate, konti lang naman kami, ano naman, naubos naman. Tapos sabi ko kala ate, take out na lang yung iba dahil sila Kuya Christian, si Kuya JP, asawa ni Ate Pam, siya asawa ni Ate Aida, asawa ni Ate Karen. Puro panggabi kasi sila, parang si Marvin lang ata yung pang umaga. Tapos yung kapitbahay namin sila Kuya Aaron, nagbabakasyon sa Toronto kasi naka-maternity leave nga sila. Kaya ayun, konti lang talaga. Kung ang birthday ni Marvin na ay weekend, madaming bisita, kaso nga ayun, may pasok Monday. Sabi nga ni Ate Pam, dapat daw naghanda na lang si Marvin pala linggo. Hindi naman namin naisip kasi nga naglipat kami nung linggo nga, diba guys? Yun yung pinakaunang araw namin dito sa bahay. Ayan. Si Marvin naliligo na ako. Magagayak lang ako ng susuuting ko. Nandito, sobrang kalat to. Nakita nyo naman, sobrang kalat. Hindi ko na maintindihan ang gulo pa ng buhok natin. Oh. So, mamaya na lang ulit ako mapagchikahan sa inyo. Mag-ayos lang ako ng gamit ko. Naayos na naman ni Marvin yung pagkain namin para bukas. Ayan. Sa mga bumati po pala, kasi nag-post ako. Kahapon lang ako nakapag-post bago kami matulog, siguro mga 11 na yun, binati ko si Marvin ng happy birthday. Kasi nga nung pagka-uwi, sobrang busy na hindi ko na siya na bati sa Facebook. Yung mga nag-comment po dun sa Crystal in Canada. Thank you po sa lahat ng mga bumati kay Marvin. Nagtatanong ilang taon na si Marvin, 31. Tinanong nga kanina, break kami, so department muna namin. Magkakasama, sino daw may birthday. Tapos sabi nila, si Marvin, yung asawa ko nga daw. Kasi sa department namin, siya ang welding, magkasama, yung mga welder. Pag nagbe-break sila, Marvin ang next namin. Tapos sabi nga si Marvin, tapos tinanong nila ilang taon na si Marvin, sabi ko 31, tapos sabi makakadami pa daw. Sabi ko, hindi pa nga ako nakakaisa eh, sabi namin. So, soon, dadating din yan. Kasi ano na naman, ready na naman kami dyan kasi hindi na naman tulad dati na sobrang hirap talaga gawa na nag-aaral si Marvin tapos ako yung nagtatrabaho. So, ayan, kasi tumatanda na rin pala kami. 26 na ako. So, ilang buwan na lang 27 na din tayo. Kasi ano na, kalahati na ng taon, ang bilis ng araw guys. So, mag-iisang taon na rin kami ni Marvin dito, konti na lang. Grabe. Yung mga memories nga sa Facebook naka 1 year na rin pala mula nung dumating sila Mama Aida dito. Hindi namin namalayan, isang taon na pala yung nakalipas guys. So, ayan. Tara, mag-toothbrush na tayo. Ayan guys, tapos na tayong maligo at yung aking mukha ay kumikinang kasi nag-skincare ako. Dahil grabe na yung pimples ko, ayan o. Kung kita nyo, ayan, magkakatapat sila, ang lalaki, tapos mayroon pa dito. Lumaki siya ngayon. Pagkising ko kanina, ang lalaki na niya. Lumalala siya. Siguro dahil din maalikabok sa trabaho, masyadong ano. Tsaka naka-face mask ako. Ayan, so nakadikit nga. Minsan nga kanina ginagano ko kasi yung face mask ko dito na nakatama, masakit na siya. So mayroon tayo nitong lalagay ko sa pimples ko para hindi siya masyadong ma-expose. Yan. Hinanap ko talaga yan. Nakikita niyo yung paa ni Marvin. Yan, busy siya paglalaro. Tayo, magpapatuyo lang tayo ng buhok para makatulog na tayo. Grabe. Parang pakiramdam ko
Thursday na kasi pagod na ako kasi napagod din naman kasi talaga kahapon dahil nga nagluto-luto kami. Talagang mabilisan. Mga 1 hour o 1.5 namin niluto yun. Talagang madalian. Hay. Tapos kanina nga pala nagkukwentuhan kami nila ate Aida kasi nga nagyayayaan pumunta dun sa lake, no, bebe? Kensi? Kenosee. Yun, sa Kenosee daw, malapit lang daw dito, lake. Magpipiknik kami doon. Tapos ano nga pala, next week nga pala guys, nakapag-book na si Sofia. Magka-camping kami nila Ate Mary next week. So, next week kasi may appointment ako ulit sa sa doktor. Tapos sabi ko, sabay na lang din. Tapos parang isa-celebrate din yung birthday ni Marvin. Kasama naman namin sila Ate Mary. First time namin may experience si Marvin yung camping. Sana maging maganda ang ating sana enjoy yung aming first camping dito sa Canada. Kahit sa Pilipinas, hindi pa kami nagka-camping ni Marvin magkasama. Then yung itsura, kita-kita nyo yung aming higaan. Nasa lapag pa kasi nawala pa yung frame. Next week pa rin kami mamimili guys ng tent tsaka yung hihigaan namin. Bali sila Sofia kasi may cooler na sila. Pero ewan ko lang kung kakasya lahat dun sa cooler nila. Nasa amin pa nga yung cooler kasi nga ginamit namin nag-Winnipeg. Matagal pa yung uwi namin. Halos 1 buwan bago kami umuwi ni Marvin sa Regina. Tapos ayun, meron din silang lutuan kasi nga nag-camping daw sila, bumili daw si Tito talaga ng kumpleto pang camping. So, ang anuhin na lang namin, kami ni Marvin, magpo-provide kami ng mga pang-ihaw-ihaw kasi nga ayun nga yung parang handaan na lang din ni Marvin. Ihaw, chicken inasal, liempo, hindi ko lang sure kung pati beef gusto rin nila, kung bibili rin kami. Kasi pinag-iisipan namin kung saan kami bibili din ng mga pang-ihaw-ihaw. Kung magko-Costco kami or dun sa, meron kasi ditong Pilipino na nagbebenta ng mga meat. Ayan, may Jerry's, saka yung Regina Meat Shop. Pilipino ang may-ari. So, kilala sila dito, nabilihan talaga ng mga meat. Ayun. Tapos, yan nga na, pag-usapan din ni Ate Aida kanina na kung sure daw kami sasama sa camping. Next month naman siya. So, makakasama mga taga dito sa Kipling. Magka-camping kami sa Regina, guys. Ayan. So, mag-uunti-unti kami ng gamit pang camping kasi wala talaga kami kahit isa. Ayan. So, excited kami ni Marvin. May flashlight ka naman di ba? Galing sa work. Yung flashlight na lang, hindi yung as in flashlight na nakaganto. Kasi yung di ba sa mga camping ganto yung daladali nilang ilaw yung nakaganto. Yung kay Marvin pahapae. Ayan. So, patuyo lang tayo at si Marvin ay antok na kasi nga daw, napagod daw talaga siya kahapon. So, hanggang dito na lang guys. Abangan nyo na lang ang aming mga ganap sa susunod na linggo. Balak nga namin dapat ngayon, ewan ko, pag mapilit ko si Marvin, Regina, kasi parang naboboard na ako dito. Wala kasi kami ibang ginagawa ni Marvin dito sa bahay. Ikot-ikot lang kami, lakad, ganyan. Tapos sabi ko, punta tayong Regina. Wala lang sa ibang ginagawa, ulit-ulit na tayo sa ginagawa natin ngayon. Kasi nga, nung mga nakaraan, ayos-ayos lang kami ng gamit kasi lilipat nga kami. Ay ngayon, hintay na lang, tingnan lang natin kung anong mga pwede natin gawin kasi wala pa akong paglalagyan ng halaman. Bali sa work namin, meron daw mahihingian yung parang kahoy, tapos lalagyan na lang daw ng yung lupa. Yung lupa, meron daw mahihingan dito, sabi ni Aida. Malapit lang dito daw sa bahay. Kasi nung nakaraan nang hingi sila ng lupa para din dun sa halaman nila. Ayan. Pagpunta natin ng Regina, magdadagdag ako ng halaman. Ayan. Sana naka-sale, no? Kasi, yan ang pagkakalibangan natin. Sana, kasi sabi ni Ate Pang, dito nga sa likod, doon ko daw ilagay yung mga halaman ko. Manghingi ako sa work namin nung paglalagyan. So, pag nilagay natin, di tatanim-tanimin ko na yan.
Kasi nasa maliit na ano pa lang siya yung vase na maliit. Bala ko nga bibili lang ako ng malaki pero yun nga nasabi ni Ate Pam na libre naman pinamimigay dun sa work. Kaya hihingi na lang kami. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!